Angeline's POV. Bumuntong hininga si Angeline at agad tumayo sa kama. Di ko talaga alam na may orange pills na amoy prutas na orange. Di naman siguro ko ipapahamak ni Andre. Di naman siguro ko bibigyan ng lason. Sa huli, pikit mata kong ininom ang gamot. Pinakaramdaman ko pa ang sarili ko may magbabago ba sa pakiramdam ko o may mangyayari sa akin ngunit wala. Nakahinga ako na maayos matapos walang maramdaman na kahit ano. Kaya lang binagso naman ako ng kaba matapos marinig ang tunog ng cellphone ko. Akala ko nga si Nadja pero unknown number yon. Nagdadalawang isip pa akong sagutin yon pero sa huli sinagot ko rin. How dare you betray me again, Angeline? Ibabalik kita sa kulungan. Di ka naman tumutupad sa usapan eh. Napapikit ako sa sigaw ni Mommy. Nanginig ang kamay ko na may hawak ng cellphone at halos walang tigil sa pagtibok ang puso ko sa kaba. Pero gusto ko maging matatag. Itataas ko ang sariling bandera. I have my own mind, Mommy. I can decide on my own. Shut up, Angeline. Ang lino ng hinihingi ko sa'yo. Ibibigay mo lang naman kay Zebby ang anak mo at lumayo ka dyan. Pero ano? Siniksik mo pa ang sarili mo sa mga Montero? Ramdam ko ang bawat galit nito sa kanyang bawat sigaw. Nanggagaliit at walang dudang masasabunot ako kung karap ako nito. Naikuyom ko ang kamao at nangilid ang luha ko. Hindi candy ang anak ko na pwedeng irigalo kung kanino. Buhay po nakasalalay dito at kasiyahan niya. I don't care. Putol nito sa akin. Sasaya rin naman yan sa dami ng pera ng tatay niya. Kahit sino maging nanay niyan, sasaya pa rin yan. Ikaw nga naging masaya kahit di naman ako nasa tabi mo eh. Kulang na lang maglaglagan ng luha sa pisngi ko at unti-unti, nabuhay ang galit at hinanakit sa puso ko. Tama ho kayo. Naging masaya ako sa piling ni Nanay Celia kaysa sa piling ninyo. May pagmamalaking bigkas ko na kinatahimik nito. Ngumisi ako ng mapait ngunit di niya nakikita. Hindi ko nga alam anong klase kayong ina. Ang alam ko lang hindi kayo magkakatulad. Magkaiba tayo ng landas at kailanman. Hindi ko gugustuhin maging katulad ninyo. Matatag kong bigkas. Pinangako ko sa sarili ko na hindi matutulad sa akin ang anak ko. Lalaki siyang buo, kompletong pamilya at may pagmamahal. Ikaw ang pamilya niyan, Angeline. Binigyan kita ng pagkakataong mabuo. Bubuuin ko ang pamilya natin kapalit ni Adi. Pero nung ginawa mo, pinagtaksilan mo na naman ako. Hindi na ako bata. Malakas kong sigaw. Hindi na ako bata at mas lalong hindi ako uto-uto. Hindi ako baliw para ipagpalit ang anak ko para na makasama ang mga walang kwenta kong magulang. Mabalasik kong dagdag. Napasinghap to sa kabilang linya habang ako pilit kinukumbinse ang sarili na tama lang ginawa ko. Walang utang na loob. Binuhay kita. Sana nga po hindi. Dalanggang doon lang naman ang ambag ninyo eh. Nagawa niyo pa rin naman akong iwan kahit nagmamakaawa ko na kailangan ko kayo. Dumaan ang pait sa lalamunan ko matapos maalala ang pagmamakaawa kong yon. Hanggang ngayon ba naman pinagluluksa mo pa yan? Past is past, Angeline. Past is past but it doesn't mean it will never come back. Bakit pa po kasi kayo humarot at nagpabuntis sa iba kahit may asawa na kayo? Sana man lang kasi nagpills kayo para naman di kayo nagluwal ng sanggol na sa huli, itatapon nyo lang din naman. Hinanakit ko. Bakit kasi hindi na lang sila makontento? Bakit kailangan pang may mga liwa? Muli kong narinig ang singhap nito sa kabilang linya. Wala kang alam, Angeline. Wala kang alam. Hindi mo alam ang dinanas ko sa kamay ni Francis. Huwag kang magsasalita dyan na para bang alam mong lahat. Ito ang tatandaan mo. Katulad lang din kita. Hindi ka maging masaya sa piling ng isang Montero. Babalik lang lahat at sa huli, iiwan ka pa rin nila. Awang ang labi ko matapos itong patulin ang tawag. Napakurap ako at sa hindi malamang dahilan, mas dumoble pa ang kaba ko. Di ko maintindihan ang matinding galit ni Mama sa akin para sabihin na mga yon. Kahit man lang ba sa isang pagkakataon, hindi nila ako mapagbigyan? Gusto ko rin namang sumaya. Napatitig ako sa cellphone ko. Ni minsan, hindi ko naramdaman na nanay ko siya pagkatapos ay ganito pa ang sasabihin niya. Ayoko na magalit ng sobra pero hindi ko maiwasan na magtanim ng sama ng loob. Imbes tuloy na bumaba ako at puntahan na si Daddy, ay kinalma ko muna ang sarili sa kwarto. Nang bumuti ang pakiramdam ko, doon ako lumabas at tumiretso pa ibaba. Inihanda ko pa ang ngiti matapos makita ang anak ko na naglalaro sa may sala. Tinutulungan pa siya niyayakarin sa pagbubuo ng Lego. Mama, look! We finished this car! Tinaas nito ang nabuo nilang sasakyan. Ngumiti ako na malawak at agad na tumabi sa kanya sa lapag.
Nginitian ko pa si Yaya Karen na nahihiyang nagyoko. Really, baby, good job. Thank you, Mama. I can surely beat Daddy now. Mas magaling na ako kay Daddy. Ngumisi ito at sinipat muli ang natapos niyang sasakyan. Absolutely yes, baby. Kakampi mo ko. Ngunit natigil ako matapos tumunog ng doorbell. Nagkatinginan kami ni Yaya Karen dahil doon. May bisita po ba kayo, ma'am? Alanganing tanong nito. Wala naman akong inaasahan na bisita ngayon. Tumango ito. At ang akala ko tatayo para tingnan yon, ngunit binalik lang nito ang atensyon sa binubuong Lego. Hindi mo ba titingnan, Yaya? Sinalipan ako nito at umiling. Hindi po. Mahigpit pong habilin ni Sir na walang papapasukin, lalo na't hindi nyo nabisita. Baka po mapagalitan ako. Awang ang labi ko dahil hindi ko na alam na may ganontong utos. Tumango na lang ako at di pinansin ang doorbell, kaya lang muli lang yung tumunog at ayaw na atang tigilan. Napairap ako. Inis pa ako mula sa usapan namin ni Mommy kanina, tapos ngayon naman may nanggagambala. Walang sabing tumayo ako at dire-diretsong tumungo sa pinto. Ma'am, bawal po yan. Hindi ko pinansin si Yaya Karen at tuluyan ng lumabas. Malayo pa lang sa gate nangunot na ang noo ko matapos mahagip ang inip na si Zebby. Kanina lang nanay niyang kaaway ko at mukhang ngayon naman itong makakaaway ko. Hurry up! It's so hot in here. Nagpaypay ito gamit ang mga kamay. Mas binagalan ko ang mga hakbang matapos mahagip ng tingin ko ang hawak nitong maleta. Don't tell me. Napirmi lang ang labi ko sa naisip. Gustong umirap sa plano nilang mag-ina. Na makarating, hindi ko binuksan ang gate. Humalokip-kip ako at inip siyang tiningnan. What are you doing here? Sigurado kasi ako hindi siya invited at paano ba niya nalaman ang lugar? Ngumisi ito at mas sinigpitan ang hawak sa maleta niya. Don Dante Montero sent me here. Dito na ako mananatili para naman masanay na sa akin na magiging anak at asawa ko. Mayabang nitong sagot. Nagsalubong ang kilay ko dahil hindi magets ang sinasabi nito. What? Nag-iilusyon ka ba, Zebby? Imbes may insultong humisi ito lalo. Nope, let me in so that I can perform my duty to my soon-to-be son and soon-to-be husband since Andrew and I are now officially engaged. Pagmamayabang nito. Pinakita pang singsing sa daliri niya na siyang kinaawang ng labi ko. Sa kabilang banda, matiim kong tinitigan si Zebby. Pag-alagalang tingin sa buong sala. Hindi ko hinayaan makita nito si Adi. Pinakit ko agad sa itaas. Ayoko rin kasing maniwala sa sinabi nito. Duda ako at baka pakulo lang nila to ni Mommy. So, where's my soon-to-be husband? Tumaas ang kilay nito. Maliit akong umisi bago mo po sa sofa. Dinikwatro ko ng mga paa ko at saka ko siya tinaasan ng kilay. Akala ba niya uubra pa sa akin ang pagtataray niya? Hindi ba dapat ako magtanong yan, Zebby? Sarkasiko kong tanong na kinakunot ng noon nito. Akala mo ikaw ang pakakasalan? Bakit sa akin mo tinatanong kung nasa ng mapapangasawa mo? It is your responsibility to be up-to-date and well-informed about your fiancé. Mas tinaas ko ang kilay ko at ginisihan to. Inirapan niya ako, ngunit muli ring tinignan. My dear Angeline, you're right. It's my responsibility to be updated about Andrew's whereabouts since ako ang pakakasalan. And it is your responsibility to update me about him since ikaw ang parausan. Pang-insulto nito. This time, ito naman ang umisi. Nagawa pa niya akong bigyan ng nakakadiring tingin mula mukha hanggang paa. Sa inis ko, napatayo ako. Kung sinasakal kaya kita? Walang pigil, nilapitan ko siya at iniumang ang palad ko para maabot ang leeg niya. Nainis ako kasi totoo naman ang sinabi niya. Alangan namang itanggi ko pa. Sakal na lang ang ganti. Nalaki ang mata nito at napaatras. Walang sawa na rin tinaboy ang palad ko, ngunit hindi ako papapigil. Akala mo ba makakaalis ka ng buhay dito? Sorry na lang sa mami mo pero hindi ka na makakauwi. You're crazy, Angeline. Lumayo ka nga. Tinaboy nitong lalo ang palad ko, ngunit dahil wala na itong maatrasan, napaluhod ito sa takot kong tiningnan. Oportunista, asyumera, gold digger, magnanakaw ng lalaki, sigaw nito. Umikot ang mata ko at tamad siyang tiningnan. Di mo sure? Pangaasar ko. Ikaw tong sumisiksik dito, tapos ako pa ang sasabihin mo ng ganyan? Hindi kita bisita rito. Oh yes, Angeline, because I will soon own half of this house. Says who? Ikaw bang amo?
Soon I will be. Sa ngayon, hayaan kung pagsawaan ka muna ni Andre. Baka bukas sa makalawa, katawan ko namang nasasambihan niya kasi gamit ka na... Natigilan to matapos dumapo ang kamay ko sa pisngi niya na malakas. Hindi napigilan ang sarili ko. Nagawa ko pang mas lapitan siya at lumuhod din sa sahig. Awang ang labi nito at nanlalaki ang mga mata. Balak pa nitong gumapang paatras ngunit nahawakan ko na ang dress niya. You're getting crazy, Angeline. Ate mo ko. Huwag mong irarason sa akin yan, Zebby. Malakas kong sigaw. Kailanman hindi mo itinuring na kapatid. Nanginig ang labi ko at tinignan ko siya. Kayang-kaya siyang sabunutan ngayon ngunit pinigil ko ang sarili. Hanggat maaari ayokong mas makapanakit. Get off me! Kung sino pang parausan lang? Sila pa ang matapang? Tinulak niya ako at binalak na sabunutan ngunit naunahan ko siya. Nakuha ko ang buhok niya at walang hirap na dinaganan para dito makagalaw. Anak ka nga ng nanay mo, Zebby. Hindi makatao. Ouch! What the? Get off me! Makakarating to kay Don Dante? Get off me! Pilit itong hinahawi ang kamay ko, ngunit mas sumigpit ang hawak ko sa buhok niya. Nanggigigil ako sa totoo lang, kasi wala akong karapatan. Hindi ko masabing ako ang masusunod sa bahay dahil hindi nga naman ako ang pakakasalan. Hindi ako ang mahal o mamahalin. Nabuntis lang naman ako. Isang disgrasyada. Marahang pumatak ang luha ko at hindi ko na malayan. Halos ingod-ngod na si Zebby sa sahig kung di lang to nagsisigaw at nagsisipa na malakas. What's going on here? Dumagundong ang boses ni Andre na pareho na may kinagatigil ni Zebby. Alam kong namutla ito at di nakakilos. Kinuha yung pagkakataon ni Zebby para itulak ako sa sahig at nagmamadaling tumayo. Kita ko pang tinakbo nito si Andre at niyakap. Umiyak pa ito at alam kong nagsusumbong. Sinabunutan niya ako at balak ng tapusin. That woman is crazy. Ako sa ni Zebby. Awang ang labi nito at hindi may pagtanggol ang sarili. Tila bumalik ang nangyari sa mansyon, inakasahan din ako ni Zebby. Siguro wala na mas ikatutuod ang katawan ko matapos akong tapunan ng malamig na tingin ni Andre. Umigting ang panga nito at alam kong anumang oras nagbabadya ang galit nito. Nababalo na siya, Andre. Hindi siya karapat-dapat maging nanay kay Adi. Nagpanteg ang tenga ko sa sinabi ni Zebby. Agad na napatayo. Anong sabi mo? Maangkong tanong na kinatiklop ng labi nito. Wala kang karapatan questionin ng pagiging ina ko. Wala kang karapatan. Ikaw ang walang karapatan, Angeline. Sampid ka lang naman. Bakit ba pilit mong sinisiksik ang sarili mo kahit saan? Lumayo ka at isama mo na yung anak mong sampid. Shut up! Mas malakas sa sigaw ni Andre. Pero hindi ako nakinig. Ilalaban ko ang anak ko kahit sa anong paraan. Huwag mong idadami dito ang anak ko, Zebby. Wala kang karapatan maging ina sa kanya. Shut up, Angeline. Didn't I tell you to shut up? Mas galit na sigaw ni Andre. Tumatahip ang puso ko sa galit nang lingunin ko siya, ngunit hindi maipinta ang mukha niya. Di rin kababakasan ng awa o simpatya ang mga mata nito. Andre, ang sama ng ugali niya. Inaaway niya ako. Pagmamakaawa pa ni Zebby. Gusto kong masuka sa pabebe nito. Humaplos pa sa balikat ni Andre. Humalokip-kip ako at asiwasin ang tingnan, kaya lang tila sinuntok ang puso ko matapos makita na hawakan ni Andre sa bewang si Zebby. Nalayo sa kanya ngunit hinawakan naman ang palapulsuhan nito. Gusto ko siyang sigawan pero ano bang laban ko? Kahit paaminin kong gusto ko siya, wala namang magbabago. Si Zebby pa rin ang gusto niya. Nirinog ko ang sakit kahit alam ko na ang kasunod nito. Sino pa ba ang papaboran? Malamang hindi ako. Go upstairs, Angeline. Mag-uusap tayo mamaya. I don't like what I saw and what happened today. My house is not built for a catfight. Be ready with your explanation. Mas malamig pa sa yelo na utos nito. Hindi ko alam na doble ang magiging sakit ito sa akin kumpara sa nakaraan. Mas masakit ngayon dahil alam kong kahit pa paano, may nararamdaman ako at iyon ay malaking kapestihan sa parte ko. Ang mahumaling sa isang halimaw? I won't tolerate this attitude in my house, Miss Dimasupil. Dagdag pa nito na nagpasakit lalo sa akin. Na hindi ako makauma at walang nakatitig sa marahan nitong paghila kay Zebby papaalis. Nagawa pa akong tingnan ng babae at ngisihan. Malinaw na pinapanigan ni Andre si Zebby kaysa sa ina ng anak niya. Sa kabilang banda, tahimik ako nakaupo sa gilid ng kama habang si Andre malamig na nakatitig sa akin. Nakasandal to sa side table habang nakapumulsa.
Kurot ang noo at bagsak ang tingin sa sahig. Para kung batang papagalitan ng tatay. Explain. Malamig nitong sabi. Ngunit di ako sumagot. Nanatili ang tingin ko sa sahig. Kuya Mampalad at marahang kumuha ng lakas sa bedsheet. Are you gonna say something? I am waiting, Angeline. My time is precious. My time is precious too, Andre. Wala rin akong panahon na makinig sa mga sermon mo. Umpisan mo na dahil dun din naman ang punta nito. Malamang naman, papagalitan mo ako eh. Agap ko pang sagot. Totoo naman ang sinabi ko. Mag-explain man ako. O ikwento ko man ang nangyari si Zebby pa rin naman ang papanigan nito. Kaya bakit pa ako magsasayang ng laway?